The source person that we are now asking question to is former Vice President Noli De Castro. May I have the pleasure of interpellating our former Vice President and fellow journalist, Yes, Noli po. De Castro. Kumusta po kayo, Mr. Mabuti Vice po. President? Mabuti po. Yes. Sa inyong karanasan, meron na ba kayong na-encounter na isang kasapi ng KBP na hindi tumalima sa inyong Code of Ethics and Standards? Well, unang-una ho, hindi na kinakailangan dumaan pa sa KBP pag may ganon. Yung mismong station ang nagdidisiplina sa kanya tungkol diyan. Kasi kumisan, inaamin ko rin naman na may mga broadcaster na may mga political leanings. Lalo na ho ngayon, malapit ng eleksyon. So, meron ding mga broadcaster ang nagagamit. So the next interpolator is Congresswoman Geraldine Roman. Magandang hapon po, Mr. Chair, ang aking mga kasamahan sa Kongreso at ang ating mga resource person. Today, we are celebrating the fourth TRICOM meeting, whose aim is to eventually eradicate fake news by means of state regulation. So, Mr. Chair, may I be given the chance to interpolate some of our resource persons? Congressman Geraldine, I thought that you're going to ask question to Noli. Okay. So May I ask we are tackling the issues one by one. The fourth issue will be the social media influencers. So May I I think you reserve your question dun sa social media. The source person that we are now asking question to is former Vice President Noli De Castro. May I have the pleasure of interpellating our former Vice President and fellow journalist, Yes, po. Noli De Castro. Kumusta po kayo, Mr. Mabuti Vice po. President? Mabuti po. Yes. Kayo po bilang isang mamamahayag, gaano nyo pinahahalagahan ang ating constitutional right to free speech and expression? Of course, kami yung mga broadcaster, kami tayong mga broadcast journalists, mahalaga po siyempre ang constitutional rights natin to free speech, freedom of speech. Number one ho yun. Pero, as a broadcaster din po, sinabi niya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, during our seminars, way back, ang ini-instill sa aming utak ay maging responsible journalist. Responsible on the air. That means ang sasabihin namin ay may batayan, may source, sabi nga ninyo, ay titindig yung mga balita. Kahit sinong komisyon ay nakatindig yung mga balita, may mga patunay. So, yun, responsible journalist. I remember that, I cannot forget that, be a responsible journalist. Mr. Chair, maidagdag ko pa po, kayo po ba ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? Yes po. Automatic po yun. At meron po ba kayong sinusundang Code of Ethics and Standards sa loob po ng KBP? Meron din po. Maliban doon sa Code of Ethics namin sa ABS-CBN. Okay, meron din sila sa ABS-CBN. Opo. Ngayon po, sa inyong karanasan, meron na ba kayong na-encounter na isang kasapi ng KBP na hindi tumalima sa inyong Code of Ethics and Standards? Well, unang-una ho, hindi na kinakailangan dumaan pa sa KBP pag may ganon. Yung mismong station ang nagdidisiplina sa kanya tungkol diyan. Kasi kumisan, inaamin ko rin naman na may mga broadcaster na may mga political leanings. Lalo na ho ngayon, malapit ng eleksyon. So, meron ding mga broadcaster ang nagagamit ng ilang mga, well, of course, kandidato dahil sa malapit ng election for monetary reason. Yes po, Opo. Mr. Chair. Kung sakali po, yung mismong radio station ay kakonsyaba noong, I don't know, ng isang politiko, paano yon? Ina-apply po ba sa ganitong instance Yun lang yung ho. Code of Ethics at saka standards ng KBP? Yun lang. Baka ho mamaya ay utos din ng istasyon. Opo. Pero po, ang sabihin ko, doon po, meron po bang in that case, i-apply ang KBP? Meron, dapat to magreklamo ang isang kandidato sa
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay po. Mr. Chair, nais ko rin tanungin si Vice President Noli de Castro at ito ay related sa kanyang karanasan bilang mamamahayag. Kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po ba magkaroon ng ahensya ng pamahalaan na magre-regulate ng content o kaya ng balita na inyong binibigay? Medyo pumapasok ko doon yung freedom of expression, freedom of speech. Doon pumapasok. So, sa madalit salita po, Mr. Chair, hindi kayo sang-ayon? Hindi ho, pero pwedeng i-regulate to in some sense. Hindi ho yung pure regulation. Yes. Mr. Chair, for the information of our resource persons and my colleagues, there is already a law that actually addresses the problem within the world of journalism. And this is the 2012 Cyber Libel Act. Basically, we have the freedom of speech and expression. But there's just like any other right, this is not absolute. Absolute. The state can regulate in order to protect public interest. But in regulating the freedom of speech, which is a basic constitutional right, it has the obligation to use the least restrictive means. At may dadagdag ko pa po, pagdating po dito sa pag-regulate ng free speech, it's parang, it's a lost cause basically. Kasi iko-question talaga yan sa Supreme Court. Ganun po ang mangyayari. So maitanong ko po sa inyo, Ms. Kabayan, na pakinggan nyo po briefly yung aking sinasuggest na Digital Council of the Philippines. Kumbaga ito parang self-regulatory, pero magfa-fact check din po siya. Tapos, yung findings niya ay ipapasa po doon sa different social media platforms katulad ng Facebook, ng Instagram, ng X, ng TikTok. At nakabase po doon sa findings, pwede po nilang i-flag, pwede po nilang i-take down yung content. So, in other words, ang naturang mga platforms ay member din ng Digital Council Yes of the po, Philippines. maaari po silang member ng Digital Council of the Philippines. At yun nga ho, sinasangguni ko na maaari po tayong magkaroon ng isang batas para obligahan itong mga social media platforms na i-flag itong mga pieces of information na matutuklasan na fake. Opo, dahil mahalaga po ang sa hearing ho kanina at yung mga guests mula sa Meta, importante talaga ho yung mga platforms na sila ang mag-control, or mag-monitor ng mga lumalabas sa iba't ibang platform nila. Yes po. Mr. Chair, matanong ko rin po kay Kabayan Noli de Castro, naobserbahan niyo po ba na depende kung ano yung social media platform, ay maaaring silang magkaroon ng parang community guidelines sa isa na kakaiba doon sa iba? Kumbaga, Facebook meron siyang sariling guidelines, ang Twitter may sarili siyang guidelines. Sa inyo pang karanasan at obserbasyon ay nakikita niyo po itong ganitong sitwasyon? Well, nakikita ko dito halos pare-pareho lang ang mga ang Twitter, ang Facebook, ang Instagram, pare-pareho din ng nilalaman nila. Opo. Ang content po nila and the way they disseminate information, Mr. Opo. Chair. Opo. But for the information of everybody, in the past 3 TRICOMs, we have already established na minsan, katulad ng TikTok, meron siyang redress system. Pwede po niya i-take down yung news. Minsan nakakalusot nga lang ho. At yung fact-checking, hindi naman po ginagampanan din ng Facebook. Parang i-report po isang piece of information. Paramihan po ng report. Kahit totoo na po yung news, pero natalo sa dami ng trolls ng kabilang kampo o kaya ng kabilang bando, iti-take down ito. So it's not really on the basis of what is true or what is fair. It is on the basis of gaano karami kang magre-report, di ba? Parang popularity contest. So ito po ang problema nga natin. So with that, Mr. Chair, I would like to conclude by asking, would you agree to the idea of a Digital Council of the Philippines? Yes po, Congressman. Itong Digital Council of the Philippines,
just like kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ho ang maaring, kasi sabi nga ninyo ay hindi ho tayo pwedeng maglabas ng batas dahil makikwestiyon hanggang Supreme Court. So itong Digital Council of the Philippines, ang pinaka mabilis na maaring kumestyon sa mga content providers na lumalabas, lalong-lalo na ang mga fake news. Maraming salamat, Mr. Chair. I would just like to conclude by reiterating my stand against fake news. It is really alarming. It is appalling. Yes, of course. Appalling is an understatement, in fact. Nakakainis na po talaga. It's really annoying. Especially ngayon, maraming political developments, it's election time, iba-ibang paninira. And I have also observed, it is also, katulad ng isang araw lang, meron akong isang constituent na halos mabiktima ng perang scam. Ginamit ang deep fake ni Mr. Ramon Ang as well as ni Katunying. And they were actually trying to sell this pyramid scheme. And alam nyo naman, not everybody can exercise or has the ability to exercise critical thinking. At minsan, dahil sa kahirapan na rin ng buhay, ay kumakapit sa patalim, sinasakyan nito mga scam, gine-give up ang kanilang at nawawala ang kanilang hard-earned money. Not only that, itong nakaraang weekend nga rin, maraming mga fake news na lumalabas, and kahit anong ginagawa na positibo ng ating pamahalaan ay nalulunod sa dagat ng fake news. And this situation cannot be tolerated. This is the hope of this humble representation, that we can come up with regulation that will effectively control the spread of fake news while respecting our basic constitutional right to freedom of speech. Maraming salamat po, Mr. Chair.